Update po tayo sa mga balita. May malaking kontribusyon at tulong sa nasa mahigit 63 milyon na mga commuter. Ito pong EDSA Bus Carousel, kaya kontra silang tanggalin na ito. Ayon naman sa MMDA, suggestion pa lang ito at hindi pa napapanahong ipatupad, gaya na rin ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Detalye sa live report ni Erlo Bringas. Erlo. Halima, ituturing ng ating mga kababayang commuter na malaking bagay na sa kanila itong EDSA Busway. Mula pa noong panahon ng COVID pandemic, kaya marami sa kanila ay tila tutol doon sa mungkahi na alisin ito dito sa EDSA. Ang sabi ng mga commuter ay pinangangamba nila na kapag ito'y naialis na naman sa EDSA, baka mahirapan na naman sila sa kanilang mode of transportation sa araw-araw. Matapos ang mungkahing alisin na ang EDSA Busway, nagpahayag ngayon ng Department of Transportation o DOTR na maituturing pa din na may malaking ambag ang EDSA Busway sa kasalukuyang lagay ng public transpo. Ang nasabing panukala ay mapaluwag pang kasalukuyang lagay ng trapiko lalo na sa EDSA. Pero matapos ang panukala na alisin ng EDSA Busway, ilan sa mga nakausap ng Net25 News, karamihan ay hindi pabor sa mungkahi na yan na alisin ng EDSA Busway. Baka raw kasi mahirapan sila sa pagtungo na sa iba't ibang lugar pag nawala pang nasabing uri ng transportasyon. Hindi naman maganda, kundi napag-uusapan naman yan. Hindi lang siguro sa akin, para sa akin, hindi lang siguro nagkaka-communication sila, bawat isa. Sa akin, pag-usapan na lang. Anong dapat gawin na kung anong maganda sa lahat, hindi yung agad-agad na decide sa sarili nila. Kasi tao lang tayo na ang daming umaasa na kailangan yan, kailangan muli pag-usapan. Hindi pwede tatanggalin yung carousel kasi malaking bagay rin yung makakatulong sa mga passenger. Yun lang po ang masasabi ko. At Wala ba nang ilagay yan, naging mas madali biyahe ngayon sa EDSA? oo po, mas mabilis magbiyahe. All around po sila. Sa datos ng Department of Transportation, naabot sa higit 63 milyon na mga pasahero nang nakinabang sa magandang serbisyo noon pang nakalipas na taon ng EDSA Busway. Panahon pa lang daw ng COVID pandemic nang simula ng paglalagay ng EDSA Busway na siya nang pinakinabangan ng maraming commuter. Nitong Enero, nasa mahigit 5.5 milyon naman na pasahero ang gumagamit ng EDSA Busway na may 177,000 na daily average na pasahero. 250,000 lamang ang kapasidad ng EDSA, pero sa kasalukuyan, lagpas na ito sa kapasidad at umaabot sa 400,000 na sasakyan kada araw. Naging paksa kahapon sa naging pagpupulong kasama ang MMDA, DOTR at DILG ang mga posibleng solusyon para maibsan ang traffic sa EDSA. Napag-usapan din dyan ang tungkol sa hosting muli ng Pilipinas na ASEAN Summit sa susunod na taon, kaya isa nga sa pinagtutuunan ngayon ng pansin kung papaano isasaayos ang daloy ng traffic. Pero paglilinaw ng MMDA, gagawin lamang yan pag naitaas ng kapasidad ng MRT, kaya nananatili lamang yang suwestyon sa ngayon. Ikukonsidera din sa pagtatanggal ng EDSA Busway ay pag nataas na raw ang kapasidad ng MRT at maisaayos na rin ang iba pang uri ng transportasyon. Kung maka-accommodate naman sa taas sa tren yung mga pasahero, we don't see the need na magkaroon pa ng bus kasi exactly the same route nga siya. In fact, mas bentahe pa nga ang train dahil mas marami siyang stops kaysa sa bus carousel. Nakikita ang paraan para mabawasan ang siksikan na traffic sa EDSA ay ang paglalagay ng congestion fee na mala toll fee sa mga expressway ang setup. Sabi ni MMDA Chairman Roman Duarte, suhestyon pa lamang ang mga yan sa ngayon at hindi pa napapanahon tulad na nga na sinabi rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unang-una, it was just a suggestion na yun nga po, lahat naman ng options ay ating pinag-aaralan. We understand sa ibang bansa tulad na Singapore, may congestion charges talaga kung saan yung papasok po ng city certain hours, kina-charge po nila ng fee para makapagdala ka ng sasakyan. This is to encourage use of mass public transport.
Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Transportation na maghihintay lamang sila ng magiging resulta ng feasibility study na layong mapaganda pang ang EDSA busway. Ang target naman ng feasibility study na yan ay para mapataas pa raw ang commuter experience nang hindi naapektuhan ng kasalukuyang traffic conditions. Iminumungkahin na rin ni Transportation Secretary Jaime Bautista na buksan na rin ang bike lane at maging share lane na ito sa mga nakamotorsiklo. Maging katuwang ng gobyerno mga pribadong sektor sa pagsasagawa ng panukalang EDSA busway rehabilitation. Matatanda ang naging isa pa nga sa nauna ng mungkahi para maibsan ng traffic sa EDSA ay ang paglilipat sa 7 to 4 p.m. na working hours ng mga kawani ng gobyerno na inaasahan naman ng MMDA na magiging malaking tulong daw sa pagpapaluwag ng traffic lalo na pag rush hour. Pero nasa konsultasyon pa raw yan sa ngayon sa pribadong sektor dahil maaring maraming maapektuhan sa posibleng adjustment ng oras ng pasok ng mga kawani ng gobyerno. Samantala, Ali, magsasagawa pa raw ng isang public consultation din ng MMDA para makausap din yung iba't ibang mga organisasyon, lalo na itong sa organisasyon ng mga siklista dahil nga sa minumungkahi din kasi na isa dyan para maibsan yung traffic dito sa EDSA ay yung paglalagay o pagiging share lane na nitong bike lanes. At ang sabi ng MMDA, hanggat mungkahi pa lang yan isang ngayon ay magpapatuloy pa rin yung kanilang mga interventions para mapalakas pa at mapaayos pa kahit papaano yung traffic dito sa EDSA, Ali. Okay, maraming salamat. Erlo Bringas nag-uulat live. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.